akala mo matino sa labas. Pero pagdating sa pagdidesisyon, doon lumalabas ang tunay na nagkakaroon ng problema sa utak. Ang tanong ko po ay para kay Bishop Domingo at kay Pastor Henry Yanis. Ito po ay may kaugnayan tungkol sa, ayon po sa Kingdom of Jesus Christ, illegal na pag-serve ng warrant of arrest sa QGC. Kita po natin sa lahat ng mga video footage ay merong karahasan na nangyayari. Ano po ang inyong opinion dito? Ito ba kaya ay banta sa lahat ng religious sektor sa ating bansa? Bishop. Okay, thank you. Sino po ang gusto sumagot? I will answer the question. I will not speak for KOJC, but for the General Church sa ating puluhan. Ang nangyari doon ay posibleng mangyari sa mga susunod na mga araw o mga panahon na nandyan ang administrasyon ito. Ang nangyari sa kanila ay nakita natin na malinaw na mayroong paglabag sa batas. Naniniwala tayo sa ating Constitution, the separation of the church and the state, or the state and the church. At ang church naman ay nananalangin lamang, nagpapalakas sa mga tao sa kanilang spiritual na buhay, pagtutuwid sa kanilang moral na pamumuhay sa Diyos at sa kapwa. Naniniwala tayo na ang church ay patuloy na nananalangin maging sa kasulukuyang administrasyon, na sila ay magbago ng isip, magbago ng daan, at tunay na pamunuan ng ating bansa sa tamang pamamaraan, na sila ay maging transparent, maging accountable, at panatiliin ang peace and security ng ating bansa. At ako'y naniniwala na ang nakaraang pagsupil o yung pagdating ng maraming mga sundalo doon na may mga mabibigat na armas at nangyaring paninira at ay pagpapakita lamang na ang kasalukuyang administrasyon ay nabubulagan sa isang katotohanan na ang church ay hindi dapat masama o isinasama sa anumang uri ng pamumulitika at paninira, dahil ang church ay isang iglesia, isang church na nalangin, nagpapalakas at natili sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Salamat po. Yes, Thank you. Okay, although the incommonality of what we're hearing, statements about the separation of the church and the state, I do not believe in this, okay, although naririnig natin na ganun. Kasi, the prophets spoke to the kings, making known an instruction for the king to be able to know what is really to be done for the nation of Israel. So, lahat ng bagay na nangyari sa buong mundo only repeats itself. May pattern if you have been observing it, no? So, the reason why ako nandito ako, yung mga ibang mga pastor na nandito, pati si Bishop Edwin Maniti, we have agreed to come out from our own caves, alam nyo yun, inside, confined in the four corners of a church, because this is not just the revealing of something. Okay, it is a revelation that should be known by a nation, because God is concerned of a nation, and even demons, evil spirits wanted not only to take one person, they want to take rulers of the nation. So kaya kami lumalabas dito, ako lumalabas mo, nagbibigay ako ng tinatawag ng mungkahi ko, kaya understanding ko patungkol dito sa bagay na ito, para maintindihan lang po natin yung importance na meron din tayong biblical knowledge. Because kahit anong gawin natin, if we are just dealing in the realm of the physical, we're just scratching the surface. Kasi itong nilalabanan natin ito, it's more than flesh and blood. This is more than intellectual capacity or intellectual ability of man. It has something to do with the hidden principles of rebellion, hidden principles of darkness. Lalo na pinag-uusapan natin patungkol sa drugs. Kung alam mo yung drugs, ikukumpara mo yan, it's really the word pharmakia relating to witchcraft and sorcery.
Kaya yung manipulation na nangyayari sa isang pamilya, isang syudad, isang bansa, kung meron pong manipulation behind ko, lalo na kung merong tinatawag na involvement ng drugs, that is the kind of spirit that we are worrying, that your intellect is not capable of defeating it. I'm sorry for that. But that is the truth. That is the truth. That is the absolute truth of what I'm speaking right now. That we are dealing more than with just personalities. Okay? Okay po ba yun? Okay. Okay, before we proceed to the next question, is there any addition? Gusto ko lang sanang bigyan ng konting ano lang yung sinabi ni Bishop. Kasi ho sa Bible School, ewan ko kung mga nag-Bible School dito, sa seminary, yung salitang parmakia, yung drugs po ito, drugs has something to do with witchcraft. So yung manipulation, yung control, yung dictatorship, nandiyan po nanggagaling lahat yan, yung spirit na yon, no, in the spirit world. So ang ating nakikita ngayon na labanan dito, yung parmakia, yung drugs, no, ay kaya nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng mga problema sa ating bansa because of addiction. Okay. Siguro, pwede po. Kasi pinag-uusapan natin yung drugs, no? Siguro, isang dapat natin pag-usapan at saka medyo nalilihis na rin tayo sa maraming issues at talaga naman tinatambakan nila itong mga issues na ito. Eh yung alleged drug addiction ng ating presidente. Para sa akin Pwede kasi, po kayo magtanong. with all the problems that we're having right now, kasi parang manifestations yan is he thinking straight? Pagdating ba ng mga critical decisions, makakapag-desisyon ba siya ng tama? Kasi hindi niya sinasagot yung ating panawagan ng ating mga taong bayan nang patunayan niya na hindi totoo itong alleged drug addiction niya. Kasi ito napaka-importante po na hindi ko lang alam kung bakit ang ibang kasamahan po natin, ang mga taong bayan, talagang hindi nagre-revolt. Kasi huwag nating parang kampante tayo na sinasabi natin ang isang pangulo natin ay isang drug addict. Dapat ito patunayan niya kung hindi totoo. Pero sa akin, kahit na silence kasi means Yes. diba? So ngayon, kung nangyayari ito, talagang marami pang disasters na pwede mangyari sa atin. At bakit natin hihintayin na dumating yan sa atin? So kaya, yung drug addiction po, wag po natin kakalimutan kasi yan po talaga namang napaka-importante. I think it's priority yan ng lahat ng tao na talagang dapat patunayan niya na hindi siya drug addict. Kasi sa ngayon talagang buwan-buwan na ang nakakalipas. Pagmula pa ng eleksyon, issue na yan, drug addiction na yan. So hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nasasagot. Okay. Rev Jerry? Yes, I just tama, I agree also with Bishop, ang sa church talaga ay hindi naman ibig sabihin tayo ay nakahiwalay, ay hindi tayo nakikialam sa nangyayari sa ating lipunan, Tayo ay hindi lamang nanalangin at after sa peace and security ng ating lipunan, kundi tayo rin ay nandito upang ating isiwalat ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na kung ang mga namumuno ay hindi maganda ang kanilang pamumuno sa ating bansa, ang mga mamamayan ay umiiyak. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Pagdating sa drugs, ako po ay chief lupon ng aming barangay. Totoo yan na sinabi ni Ma'am Vivian na kapag ang isang tao ay napupuno ang isip niya, ang kanyang katawan ng drugs, nananatili yan, naiiwan yan, hindi naman yan lumalabas sa katawan, nagkakaroon ng epekto sa decision making, sa pag-iisip ng tao. Akala mo matino sa labas, pero pagdating sa pagdidesisyon, doon lumalabas ang tunay na nagkakaroon ng problema sa utak ng tao. Okay, Rev Jerry. Dagdag ko lang, tama po yun yung substance-related disorder.